Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po manmalay manlangin. Kung pwede tayo tumayo tumayo mahal. Praise God. Pagrespeto, salita ng Diyos, natin pong pakinggan sa hapong ito. Tayo po manlangin mahal, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa araw na ito na muli kami po narito o Diyos. Sama-sama na kami po'y nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu Katotohanan. At mahal pa yung sa dakong ito o Diyos, ang krusadang ito, unang araw ng krusada. Sumamin ka minsanan pa, alisin mo po ang lahat mahadlang sa banal salita o Diyos sa hapong ito, sa pangunat panalangin ng ginagalang malpastor, mga lista, wellness sadal you time prophet o God. We pray in might of Jesus Christ, remove all the hindrances from midst, all the doubts from the beloved brethren, and the might of Jesus, our visitors, Lord, the might of Jesus, but the blood of Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y sumigaw naman, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ating buhay mga kapangyarihan ng Diyos. Tayo po'y makaupo muli, minamahal. Makaupo po tayo. God bless po. Ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagluhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Ating dumiling pagalang sa ating ginagalang mahal pastor, Evangelista Weldes Sadalmeda, the end-time prophet of our loving God. Well, we always remember blessed teachings of our beloved Pastor Linus Almeida. Also respect to beloved Almeida children and their beloved families. Ating beloved workers, magandang hapon, flower members. Ating beloved matured workers, our Brother Pasit, and the rest of the matured manimahal, ating mga kasama sa araw na ito, manimahal, sa mga bisita. Matagarito po sa dako ng Kalbayog. Magandang hapon po sa inyong lahat, manimahal. Praise the Lord, hallelujah. Manimahal, praise God, ang salita ng Diyos, ito po yung napakahalaga sa buhay ng tao. Lahat po mga nag-testify kanina, inyong narinig, yun po, manimahal, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa po'y nagsigaling sa kailang pong mga karamdaman. Praise the Lord. In other words, ang gawain ng Panginoon, manimahal, lalo higit ang kanyang salita, ito po'y hindi ordinaryo, bagkus ito po'y daluyan ng kapangyarihan ng Diyos, daluyan ng pagpapala ng Diyos para po sa lahat ng makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Bless the Lord. Magsanay tayo, manimahal, magsumigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang hallelujah, praise the Lord, manimahal, ito po, manimahal, ay pinakataas na pagpupuri sa Diyos. Makita mo sa banal ang sulatan, in the book of Revelation chapter 19, sino mga Bible readers natin? Kung pwedeng in the book of Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Kenle, beloved Bible readers. Praise God. Dito po ay matunghayan natin kung ano yung ginagawa natin dito, mga minamahal. At tayo po ay sigurado na kaya po tayo nandito dahil may kailangan tayo sa Diyos. Amen. Lalo tigit yung may mga karamdaman. Ito ating mga kababayan, may mga karamdaman. Kami po, minamahal, ay nagsalita sa pagitan ng salita ng Diyos na buong tapang at buong encouragement. Ini-encourage namin kayo, minamahal, na kayo sumampalataya sa Diyos, sapagat kapag kayo sumampalataya sa Diyos at susunod sa kalauban ng Diyos, anumang uri ng karamdaman meron kayo, kaya kayong pagalingin ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen, bless the Lord. Kenly? Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Ito po ay para malaman natin kung ano yung ginagawa natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Apokalipsis, ang kabanatay 19, ang talatay 1 hanggang 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia! Kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay naukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga hatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiapid
at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Katbalugan. Ang lugar na ito ay Katbalugan. So, lahat po ng Katbalugan, magandang hapon po. At at the same time, ating beloved Municipal Mayor sa dakong ito, hindi ko lang po ang pangalan, and the rest of the officers, sa dakong ito man magandang hapon sa inyong lahat, may mahal. Praise the Lord. So, dito sa Biblia, may mahal, sinabi, ang naroon sa langit, yung mga tao sa langit, sila yung sumisigaw manamalang hallelujah. In other words, yung narinig natin dito na sigaw na hallelujah, hindi po sigaw dito yan. Hindi po yan words dito. Yun po yung sa langit. Amen? Kaya kapag ikaw ay natuto na sumigaw ng makalangit, na sigaw pagpupuri sa Diyos, pagpalain ka ng Diyos, may mahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mula sa araw na ito, mga minamahal, sanayin nyo yung pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Marami dito, masagasaan, merong kurbada, tumawid yung matanda na kasi, mahina lumakad, bachelor yung parating, bachelor, malaking bus, malapit naman hindi makabreak yung driver. Sabi nung kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Alam mo man mahal, biglang dumikit yung bachelor, dumikit sa kanyang kamay. Hindi siya nasagasaan man mahal, nagpreno. Bumaba ang driver. Sabi niya, anong kapangyarihan mo merong kalulo? Bakit huminto ang bus na hindi man ako nag-break? Praise God, sa pagkapangyarihan ng Diyos, pag sinabi mo, hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa sayo. Amen. Kaya mula ngayon, sa hapong ito, magsana kayo, hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman nyo, ang karamdaman man gawa ni Satanas yan. Gawa ni Satanas yan yung karamdaman natin. Praise God, dahil ang kaaway ng Diyos, Satanas, galit sa mga tao, kaya dahil sa ating pagkukulang, binigyan tayo ng mga karamdaman. Ngunit kapag ikaw ay natuto, na ikaw man mahal ay magpuri sa Diyos, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, manmahal, ay kikilos sa iyong sarili, sa iyong manmahal, sarili mo, at manmahal, lalayas ang mga masamang espiritu. Praise the Lord, hallelujah! So, isa yon sa dapat nating matutunan, mga manmahal. Dahil sanlibutan, para magkaroon sila ng kapangyarihan, naghanap sila ng mga anting-anting. Mga anting-anting para magkaroon sila ng kapangyarihan. Ang anting-anting, mahal, yun po ay may duration. Darating ang araw na ang kapangyarihan yan ay mawala. Ngunit ang hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi, mahal, aalis sa iyo. Praise the Lord, hallelujah, to God. Kaya sanayin nyo, mahal, sanayin nyo magsalita or sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Sigaw tayo, hallelujah, praise the Lord. Isa pa, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Now, in the book of Acts chapter 4, verses 10 to 12, Acts chapter 4, verses 10 to 12, ang atin pong pag-usapan ngayon ay katulad po kapag tayo mag-aaral mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Ang mga instructors, sila po yung nagsikap upang tayo'y matuto ng mga bagay mula sa ating paaralan. Dito ngayon ay may mahal ating pag-aralan kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung makalangit na dapat nating gawin. Kapag ikaw nasagawa mo, may mahal, ang makalangit na gawain, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Acts chapter 4, verse 10 to 12. Dito po sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. Talastasin ninyo ang lahat ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na sa inyo ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na naguli.
sa mga patay dahil sa kanyang aya nakatindig ang taong ito na sa inyo sa harap na walang sakit. Na siya ang bato na itinakwil ninyo ng mga nagtayo ng bahay, naging pangulo sa panulok, Lucy. At sa kanino mang ibang walang tagapagligtas sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Mahal ang krusada, ang atin pong topics na mini-mention dito, ating pinag-usapan ay puro mahalaga. Sapagkat maiksi, ngayon, bukas lang, ating krusada. Ngunit, pagkatapos ng krusada, meron tayong gawain dito. Paki-forward yung address, kung saan yung address natin. Mga minmahal, sinabi rito, ang walang ibang pangalan na sa magitan nito, minmahal, praise God, ang tao ay maligtas sa pangitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba, walang iba. Bigyan natin ng pangunawa. Si San Pablo, San Pedro, Santa Maria ay pangalan ng mga banal ng mga tao. Banal, balaan. Amen? Ngunit when it comes to salvation, kaligtasan, isa lamang ang pangalan na mayroon tayong kaligtasan. Pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Ipaunawa natin. Si Virgin Mary, St. Paul, St. Peter, and the rest of the apostles. Ang kanilang ipinakilala sa atin ay pangalang Jesus. Ito yung pangalan, sabi rito, makapagliligtas sa atin. Maligtas ka. Kung may karamdaman ka, ang pangalan, narinig nyo kanina, yung mga testimonyo, mga cancer, wala nang pag-asa, mga bulok ng mga katawan, bulok. Pati doktor, may mahal, wala nang pag-asa sa kanilang finding. Wala pong doktor nang magagamot ng cancer. Praise God. Ngunit dito, mga cancers, nag-testify kanina, sila po'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Inyong abang lingkod, dapat 1980, patay na ako. Ang aking HIPA B, HIPA AB. HIPA B ay cancer of the liver yan. Pero nakapunta ko rito, may nagsabi sa akin, punta ka roon, gagamutin ka ng Panginoon. Pumunta ka, may mahal, mula 1980, 81 hanggang ngayon, may mahal, binuhay ako ng Diyos, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kami, may mahal, kami pagkagalaka namin, ibalita sa mga tao, na may Diyos, may mahal, na umiibig sa atin ang Diyos. Amen, may mahal tayo ng Diyos, may mahal. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sa sayo. Kapag ikay maniwala sa Ebanghelyo, may mahal, pagalingin ka ng Panginoon, dugtungan ang buhay mo sa pangalan ni Jesus. Amen, bless the Lord, hallelujah. Kaya kami, may mahal, ay pag sinabi may krusada, kami ay galing ng Mindanao, Davao, galing ng Davao. Punta kami rito, medyo malayo ang lugar na ito, pero mahalaga. Upang sama-sama tayo, na tayo po, may mahal, hallelujah, ay ating purihin, sambahin ng Diyos. Ang buhay na Diyos, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bless the Lord. Maaari ang iba magtaka, sino ba talaga ang Diyos? Anong pangalan ng Diyos? Ang ibang grupo sabihin nila, si Ama. Ama lang, walang pangalan. Sa Biblia, Isaiah chapter 9, verse 6, hinulaan Manuel Propeta Isaias, ang ating Panginoong Kristo, ang batang ipanganak, ang ating Panginoong Sus. Siya po ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Siya ang Diyos na makapangyarihan, nagkatawang tao upang pasanin ang cross, upang tayo ay matubos sa ating kasalanan, mapatawad tayo mula sa ating makasalanan. Amen. Bless the Lord. Hallelujah. Kaya makita mo, may mahal, kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bumaba, nagkatawang tao, tinawag na anak. Ngunit in the book of Matthew, sinabi roon, may mahal, ang kanyang pangalan ay dalawa. Ang kanyang pangalan ay Jesus at Emmanuel.
Ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi lamang tao, bagos siya ang Diyos, nagkatawang tao, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nagpapago sa cross, upang magsigaling ating mga karamdaman, mahal. Ang magpagaling sa inyo, hindi tao, kundi ang ating Panginoon Kristo, ang magpagaling sa inyong mga karamdaman sa hapong ito. Praise the Lord, hallelujah. Kindly. Isaiah chapter 9, verse 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 9, ang talata ay 6. Sapagkat sa atin ay ipinanak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang bata ang ibibigay, walang iba kundi ating Panginoon Kristo. That was the prophecy of Prophet Isaiah. Isang bata na mga ipanganak, ibibigay ang kanyang pangalang Jesus. Ito po ay pangalan manmahal na makapangyarihan, tagapagpayo, Diyos na makapangyarihan, Ama na walang hanggan. Amen? In other words, ang ating Panginoon Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya nagkatawang tao, ang tawag sa kanya ay anak. Ngunit bilang Diyos, siya po ang Ama, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ni Propeta Isaiah, ang anak o ang bata na ipanganak, tatawagin siyang Ama na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan. Kaya sa nakakaalam, ang ating Panginoon Kristo, siya po ang Diyos, mga mahal, na makapangyarihan. Amen? Tingnan mo, si sister yung may cancer, yung nagpakita ng picture kanina. Wala nang pag-asa yun. Alam mo, may nagsabi sa'yo, hanapin mo ako. Nagtali ng lubid sa liig dahil wala na siyang pag-asa, magpakamatay na. Habang nakatali ang lubid sa liig, mahal, may nagsalita mula sa langit, hanapin mo ako, anak, hanapin mo ako. Hallelujah! Saan siya ngayon? Saan siya ngayon? Nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay narito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry kung paano pinagaling ating kapatid sa kanyang manmahal, cancel sa kanyang liig, manmahal. Kayo rin sa hapong ito, kaya kayong pagalingin ng Diyos, manmahal. Sa ating Diyos, wala imposible. Hallelujah! Ang ating Panginoon, wala pong, hindi po nagbabago. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Walang ibang Diyos, si Jesucristo. Amen? Mula sa araw na ito, kung kayo ay hihingi, huwag na kay Virgin Mary, St. Paul, St. Matthew. Si St. Paul, St. Matthew, lahat ng mga apostles, sila po yung mga banal, balaan, ngunit manmal ang Diyos ay isa lamang, si Kristo lamang. Kung gusto mong humingi, kagalingan ng karamdaman mo, kahit yung naka-folding bed na. Ang dami na kaming crusade ginawa. Naka-folding bed, pagkatapos bautismo, iniwan ang mga folding bed nila. Nagsilakad sila mahal. Praise the Lord, hallelujah. Doon sa Negros, galing sa ospital, nung marinig may krusada, lumabas. Pumunta sa krusada, mahal. At pagkatapos, mahal, nagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Umalis sa hospital, naka-stretcher. Pagkatapos ng bautismo, nakaupo na. Dumating yung mga ambulansya, dumating yung ambulansya. Dahil yung mga kapatid, mahal, ayaw na lumabas. Isang kapatid lang ang nag-decide ng palabasin. Ang ibang kapatid, ayaw. Pumunta yung ambulansya, hinahanap yung pasyente. Asa yung pasyente? Hindi nakita ng mga taga-ambulansya, nakaupo na eh. Ikot sila ng ikot, hinahanap na liwa kahiga, mahal. Wala silang makitang nakahiga. Dahil yung nakahiga, lumabas sa ospital, nakaupo na, pinagaling ng Diyos, mahal. Praise the Lord, instant, kagad-agad, pinagaling ng Diyos, sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, wala pong imposible. Amen. Praise the Lord. Dapat matuto tayo. Amen. Ang totoong Diyos na tawagin mo, hindi si Virgin Mary, hindi si St. Paul, hindi sila mga Diyos, sila ay mga santos. Amen?
Sa tagal ng panahon, sila ay patay na. Wala na sila, patay na. Amen? Ang mga buhay na santos ay kayo po. Kayo, nandito. Kayo ang buhay ng mga santos ng mahal Panginoon. Amen? Kapag tumanggap kayo sa ating Panginoong Kristo ngayon, bilang sarili nyo tagapagdaras Diyos sa hari inyong buhay, maging mga santos at mga santas kayo sa harapan ng Diyos, when mahal. Magkaroon kayo ng kapangyarihan. Ano mang hilingin nyo sa Diyos, when mahal, praise God, hallelujah, ibigay ng Diyos sa inyo. Amen? Hindi natin hinahamak. Hindi natin hinahamak si Virgin Mary, St. Paul. Hindi, sila ang ihimplo natin eh. Yung itong Biblia, silang sumulat eh. Kanila itong Biblia. Atin pong ginagaya yung kanilang sinabi ito sa Biblia. Pero kung pagluhod, pagsamba, hindi sila dapat sambahin. Ang sambahin natin ay si Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maliwanag, minamahal. Ang pagsamba ay hindi para sa tao. Si St. Paul, St. Peter, Virgin Mary, mga tao lang yon, katulad natin. Sila ay banal. Ngayon, pag tumanggap kayo sa mga Panginoon, katulad na kayo ni Virgin Mary, St. Paul, St. Peter, maging santos kayo, minamahal, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating sambahin, isa lamang, walang iba, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Mark chapter 16, or John chapter 4, verse 21 to 24, Juan kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 24, dapat matutunan natin kung paano natin sambahin ang Diyos. Kindly po. Dito po sa Ebanghelyo ex Mateo, Juan 4, 23, 24. 21 hanggang 24. 21 hanggang 24. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, pinawalan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. 23, datapwat dumarating ang oras na ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24, ang Diyos ay Espiritu, ang mga sa Kanya ay nagsisisamba sa kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, may mahal, ang Diyos ay hindi sambahin kung saang dako, kundi ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nung magkatagpo, may mahal, isang babaeng Samaritan woman, at ang Panginoon Kristo. Sabi ng babae, kami ay sumasamba sa bundok na ito sapagkat nandito ang Diyos. At kayong mga Hudyo ay doon sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, dumating ang panahon at ito ay ngayon na ang Diyos hindi sasambahin sa bundok na ito o sa Jerusalem, kundi ang Diyos ay Espiritu, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In other words, kahit saan ka sasamba, kahit ka saan mananalangin, dinggin ka ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Manmal, tandaan natin, sa Biblia nagsabi nito, hindi ito sinasabi natin para mamumba tayo or sirain natin ating kapwa. Ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, hindi mo mahal, mahipo, hindi mo makita. Katulad ngayon, wala tayong makita rito, pero ang Diyos ay kasama natin ngayon, may mahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng Biblia, 2 o 3 magkatipon ng dahil sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. In other words, ngayon, kasama natin ating Panginoon Kristo. Hindi man natin makita sa ating mga mata, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay ating maramdaman. Ang kapangyarihan ng Diyos, may mahal, hallelujah, ay kikilos sa ating kalagitnaan, praise God, sa hapong ito.
magsigaling kayo sa inyong mga karamdaman. Alam ko, kaya kayo nandito, meron kayong mga karamdaman. Amen? Katulad namin noon. Ang iba, ang karamdaman nila, nakaratay sila. Yung iba, may makaramdaman din, hindi lang nakaratay, pero may karamdaman pa rin. Amen? Praise God. Ang aming mga kusada, may mahal, ito po'y pagpakilala sa mga tao na mayroon pong dakilang manggagamot higit pa sa mga doktor. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Kapag tanggapin nyo sa taos puso ang kanyang salita nating narinig, may mahal, paggalingin kayo ng Diyos. Kahit anong karamdaman mayroon kayo, paggalingin kayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi rito, may mahal, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, wala kang makita, wala nang... Ang ating mga sistema, may mahal, huwag kayong masaktan. Tayo po, may mahal, ay na-use natin, galing po sa turo ng mga Spaniards. Tayo po ay naalipin ng Spaniards for how many hundreds of years. Tayo po ay lumuluhod, may mahal, sa mga rebulto, mga krusipiho. Anyway, may mahal, yun ay mabuti sa ating reliyon. Amen? Mabuti yan. Pero kung ikaw ay dito sa Biblia, ang Biblia, salita ng Diyos, tuturuan ka na ang Diyos ay sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang ibig sabihin, hindi ka gagamit ng rebulto, bagkus wala kang makita. Diyan, dito, ngayon, manlangin tayo. Dinggin tayo ng Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi ito nanira tayo. Alam ko na kayo'y sumasamba sa mga rebulto. Marami dito sumasamba sa mga rebulto. Which is ating palagay, mabuti rin. Yun itinuro sa ating mga Kastila eh. Pero pag ikaw ay dalako sa Biblia, ang Biblia, mahal, pinagbawal sa Diyos ang sambahin mong rebulto. Gusto ng Diyos siya ang sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ibig sabihin, kahit walang rebulto, panalangin ka sa Diyos, dinggin ng Diyos ay yung panalangin pag walang rebulto sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord! May mahal, huwag yung i-misinterpret ang sinasabi ko na meron tayong binubumbahan, meron tayong sinisira dito. Kung manira lang tayo dito, pupunta pa ang layo dito, manira lang tayo. Kung ating pakay magsiraan lang tayo, huwag na tayo dito. Gagastos ka pa. Amen? Hindi po ito, minmal. Ito po pag sinasabi natin ang katotohanan. Kapag ang katotohanan ay iyong minmahal, tanggapin. Tanggapin mong katotohanan. Pagpalain ka Diyos, pagalingin ang karamdaman mo, magbago ang buhay mo, minmahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tingnan mo, ang bakla, si brother, yung bakla kanina, Brother GC ba yun? Brother, dati Jisa. Jisa ba to? Dati Jisa. Kikiay-kiay, nakabra na. Noong pumunta sa Jesus Bread Crusade, ngayon, lalaking-lalaki na binago ng Diyos. Amen, Besilon, hallelujah. Bakit po? Ang mga bakla, huwag kayong masaktan mga bakla, kung meron dito. Dalo kayo sa Diyos lagi para baguhin ka ng Diyos. Utos ng demonyo yan. Pag ang lalaki makipagharutan sa kapwa lalaki, itapon kayo sa impyerno. Kaya man ang bakla, inaano ng demonyo yan. Pero pag pumunta ka sa tunay na gawain, ikaw ay dalo ng dalo, katagalan, magbago ang buhay mo, mapalaya ka upang ikaw ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya mga bakla, mahal, huwag kayong masaktan. Iniibig kayo ng Diyos, iniibig kayo namin. Dalo kayong dalo sa gawain ng Panginoon para baguhin kayo ng Diyos. Magmana kayo ng buhay na walang hanggan. Amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mga mahal, in the book of Mark chapter 16, 15 to 18. Hindi tayo magtatagal masyado. Praise God. Mark chapter 16, 15 up to 18. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Marcos, ang kabanata 16, ang talatay 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan.
at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsimpalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa namang paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi dito, may mahal, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. The gospel, preach the gospel to every creature. Kaya meron tayong krusada sapagkat utos ng Diyos, may mahal, utos ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya meron tayong krusada. Ebanghelyo. Anong ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay salita ng Diyos na magtuturo sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? So, na-mention natin kanina, ang kalooban ng Diyos, siya lang ang iyong sambahin. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya lamang ang iyong sambahin. Hindi po si Maria, hindi yung mga santos, mga santas. Hindi po. Kundi may mahal ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang Panginoong Hesukristo lamang, may mahal, ang sambahin. At sinabi rito, may mahal, the gospel is to be preached to every creature. Lahat ng tao ay kailangan makapakinig ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay salita na patungo sa kaligtasan. Amen. Tayo po'y sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hindi tayo sasamba sa magitan ng mga ribulto, krusipiho, kundi sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Lahat po ng maniwala, sabi ng Biblia, sila po'y maliligtas. Amen? Praise God. At sinabi nito, he that believeth and is baptized, yung may tinatawag baptism. Kaya yung narinig nyo kanina, may mahal, si sister, yung may cancer. Asa yung sister natin kanina? Sister. Sister yung... dali, sis. Dali. Dito. Oh, yung... Dalhin yung... Yan. Dalhin mo. Ating kapatid, may mahal, siya yung dapat magbigti na. Kada. Dito. Tayo kasi... Kindly. Yan, ito. Yung goiter niya sa liig, hindi niya alam, ito pala ay cancer. Sabi ng doktor, nagpa-examine siya, ito'y cancer. In other words, mamatay siya. Nagbigay ng konting panahon na lang. Binigyan siya ng taning minmahal, limit, mamatay na siya. Nung malaman niya, mamatay na siya, nagkuha siya globid, kumuha siya ng lubid, tinali sa leeg. Pagtali niya sa leeg, may tinig mula sa langit. Sabi niya, hanapin mo ako. Hanapin mo ako, sabi ng Panginoon. Praise God. At siya may mahal, ngayon ay kasama natin. Naglingkod sa Diyos. Ang ginawa niya may mahal, siya po'y nagpabautismo. Nagpabautismo kasi, sir. Pagbautismo niya may mahal, after baptism, after baptism, may mahal, unti-unti nawala ang kanyang cancer, may mahal, sa leeg. Hallelujah. Ngayon, ito yung cancer niya sa leeg. Tingnan mo ang leeg niya, wala na. Pinagpala ng Diyos, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Thank you. In other words, may mahal, yung tinatawag bautismo, mahalaga po yon. Importante yon. Sapagkat, yung bautismo, pag ikaw ay bautismuhan, may mahal, yan ay maging bahagi ka sa pagkalibing ng ating mahal Panginoon at pagkalibing at pagkabuhay. Dito, wag kayong, may mahal, wag yung atensyon nyo dyan. Tubig lang yan. Walang ano yan. Dito kayo, importante ito. Ito yung magpagaling sa inyo.
Ibig sabihin, men mahal, kapag ikaw ay nilubog sa tubig, yung tubig natin, inanda na ano yata. Pag lubog sa tubig sa'yo, it means bahagi ka sa pagkalibing ng ating mahal na Panginoon. Pag kawas mo sa tubig, bahagi ka sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Dapat maunawaan nyo, men mahal. Pag lubog niya sa tubig, kabahagi kayo sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Pag ahon nyo sa tubig, bahagi kayo sa kanyang pagkabuhay muli. Ibig sabihin, yan tinatawag, maging born-again Christian ka. Amen? Pag born-again Christian ka na, men mahal, pagkawas mo sa tubig, dahil yun po ay may kapangyarihan, pagkawas mo sa tubig, yung makaramdaman mo magsialis sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Alis sa'yo ang karamdaman mo. Pero ito yun, men mahal. Merong alis sa'yo 20%. Merong alis sa'yo 30%. Merong alis sa'yo 60%. Pag lagi kang umaaten, ngayon, mawala sa'yo 60% o 30%. Pag atin mo bukas, another 30%, 60% na wala. Pag lagi kang umaten, men mahal, unti-unti, gagaling ka sa karamdaman, men mahal. Meron ng iba, pagkatapos ng batismo, instant, nagsigaling ka agad. Doon sa Sambanga ba yun? Nag-crusade kami? Ganito, cancer ang sakit. Ngayon, nakaratay sa folding bed. Binautismuhan, iniwan ang folding bed, men mahal. Pagbalik nila, naglakad na, men mahal, iniwan ang mga folding beds nila. Cancer ang mga karamdaman. Amen, praise the Lord, hallelujah. Bakit po? Sapagkat ang ating ginagawa rito, ito po ay kalooban ng Diyos. Amen. They that believe it and is baptized, ang maniniwala at magpabautismo, malaman ito kung totoo talagang naniwala ka. Amen? Kung totoo kang naniwala, dapat magpabautismo ka. Amen? Amen! Ang bautismo, walang bayad po yun. Walang bayad. Libre yan. Yung bautismo, libre yan. Meron tayong mga damit yan. Isuot nyo. Libre. Walang bayad. Walang charges yan. Libre yan, men mahal. Praise the Lord, hallelujah. Dahil sinabi ng Biblia, anong tinanggap nyong libre, ipamigay nyo na libre. Nagsigaling kami na libre, nabautismuhan kami libre, ipamigay rin namin na libre sa mga tao, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi rito, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. Ang demonyo paalisin sa katawan mo. Ano ba yung demonyo? Mga lalaki, puno ng bisyo, palainom, palahubog. Amen? Lasinggero, sugarol, babaero. Ang ubang pong babae, lalakiro din. Demonyo ang may utos niyan. Kapag ikay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, lalayas ang mga demonyo, maging bagong nilalang ka, minamahal, born again Christian ka, mawala, minamahal. Praise God, ang gawa ng kaaway sa buhay, magbabago ang buhay mo. Praise the Lord. Sabi rito, verse 18, they shall believe in my name, they shall cast out devils, they shall speak with the new tongues, take up serpents, drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung ikaw makainom ng lason, hindi ka hindi ka mahal, masisira. Maraming nangyari dito, nakainom ng lason, hindi sila sadya. Mahal, hindi sila namatay. Buhay, mga mahal by the Lord. Sa Manila, si brother, isang brother doon, nakakulong, kalaban niya sa kaso, nakakulong. Nagbayad siya, pinapatay niya yung tao sa loob ng kulungan. Napatay yung tao. Pagkapatay niya sa tao, men mahal, umuwi siya, hindi niya alam may kursada, ganito. Dumaan siya, maraming tao. Pagdaan niya, men mahal, kursada pala. Tumanggap siya sa mahal Panginoon during that night. Tumanggap siya sa mahal Panginoon, men mahal. Pagkatanggap niya sa mahal Panginoon, umuwi siya, ganun pa rin ang kayang isip. Magpakamatay siya, dahil hindi niya matanggap, nakapagpapatay siya ng tao. Alam mo, men mahal, pagdating sa bahay, yung indrin, yung pangkuan sa palay, ininom niya, men mahal, sinarado yung pinto, ininom niya yung indrin, men mahal, isang buti, tapos nagtakip siya ng panapton, nagtakip ng tela, humiga siya para mamatay na. Alam mo, men mahal, dahil nakatanggap siya sa ating Panginoon,
nung siya po minamahal dumaan doon sa tungkursada, alam mo minamahal, pagising niya sa umaga, nagtaka siya, nagising pa rin siya. Hindi siya namatay, minamahal. Hindi siya tinabla ng lason, minamahal, praise the Lord. Bakit po? Yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kapag ikaw ay nagsisi, ikaw ay tatanggap sa mga Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa sayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dito tayo, minamahal, sa last verse. Last verse po tayo. Acts chapter 19, verses 1 up to 6. Buhat, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 6. Dito po sa Gawa ng mga Apostol, 19, 1 hanggang 6. 1 hanggang, tuloy basa. 6 po. 1 hanggang 6. Sa mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 6. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo sa mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayon sa kanino binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. 4. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. At sinabi sa bayan na sila'y nagsisampalataya sa darating sa hulihan niya na sa makatuwid bagay kay Jesus. 5. At nang kanilang narinig ito ay nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. 6. At nang maipatong ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi rin man sa Biblia, si John the Baptist, ang kanyang mga tinunan, mga minamahal, followers ni John the Baptist, sila po'y na-meet ni Pablo at tinanong, anong bautismo mayroon kayo? Sabi nila sa bautismo ni Juan de Bautista. Sabi man ni Pablo, si Juan Bautista ay nagbautismo at nung sila'y nabautismohan sa ngalan ni Jesus, sila'y nakatanggap ng Espiritu Santo. Last verse. Acts chapter 2, verse 37 to 39. Acts chapter 2, verse 37 to 39. Sa aklat man ng mga gawa, ang kabanatay 2, ang talatay 38 hanggang 39. 37. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro, at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo, sa ikapagpapatawad ang inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyo ang mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoong nating Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Si Apostol Pedro ay nag-challenge sa mga tao magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Si Pablo, ang binautismohan, may mahal, ni John the Beloved, ni John the Baptist, ang binautismohan ulit ni Pablo sa pangalan ni Jesus. In other words, ang pinakatunay na bautismo
ang pinakatama na bautismo, may mahal, ay pangalan ni Jesus. Magpabautismo ang lahat sa pangalan ni Jesus, sa ipagpatawad ng kasalanan, at matanggap natin ang gasa, ang gift of the Holy Ghost. Ibig sabihin, mapatawad ang kasalanan natin, plus matanggap ang gift of the Holy Ghost. Ano yung gift of the Holy Ghost? May karamdaman ka, pagalingin ka ng Diyos. That is gift of the Holy Ghost. Ano mang karamdaman meron ka, kaya kang pagalingin sa magitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo. Praise the Lord, hallelujah! Kaya may mahal sa hapong ito, ang gawin po natin, tanggapin nyo ang ating pinakamahal na Panginoon. Kayo pumunta rito sa harapan, maliban lang sa ating mga kapatiran, mga bisita na nasa folding bed, yung hindi po na pwedeng lumapit dito. Lumapit kayo sa harapan, may mahal, tanggapin nyo ang ating pinakamahal na Jesucristo, at tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Libre, walang bayad, meron tayong damit na magamit, may mahal. Praise the Lord. Hallelujah. At manalangin tayo sa inyong pong mga karamdaman na kayo pagalingin ng ating makapangyarihan Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, praise the Lord, hallelujah. Hinihiling po natin lahat, may mahal, dito sa harapan. Hallelujah, praise the Lord.